Smuggle, 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 smuggle. Para sa Rated X numero 50. Canton, Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling maghahatid sa inyo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Siyempre, kasama po dyan ang mga illegal vapes. At para sa ating mga headlines, totoo ba na may grupo ng vape retailers ang nangangalat ng cotton money? Aabot na po sa 3,000 kada buwan ang tara o ang lagay para dihuliin ng mga operatiba ng gobyerno. At bodega ng illegal vapes ni-raid ng BIR sa Taytay, Tiangge. Maka parang kilala ko ang may-ari niyan na. At tulad po ng ating nakagawian, bago po tayo dumako sa mga detalye, narito ang ating infographic of the week na inyo naman po marireview sa facebook.com/ekisasmuggling, facebook.com/ekisasmuggling, BOC o Bureau of Customs at ang PNP, sanib puwersa laban sa illegal na yosi. Nakalagay po rito, ayon po kay Carlos Carag, Commissioner Assistant, Secretary of the Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement Office. Sabi niya, agricultural smuggling poses a significant threat, panganib, to the livelihood of our farmers and fishery folk and a major risk for the consumers' health and safety. Kaya po napakadelikado kapag tayo tumatangkilik ng mga produktong hindi po natin kilala, hindi po sertipikado lalo ng FDA o ng DTI. Smuggled food products bypass quality control and inspection, payment of taxes, and discourage local food production. Mapanira po ang mga smuggled products. It is an unfair trade practice and should be considered economic sabotage. At para sa unang hanay ng ating balita, speaking of economic sabotage, isang pirma na lang po ang kailangan para mapasa ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon po dito sa Radyo Pilipinas News at sa iba pang mga pahayagan, panukala para sa mas mabigat na parusa kontra smuggling, hoarding, profiteering at cartel operations may aakyat na sa tanggapan ng Pangulo. So bubuo po ng isang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na titiyak sa tamang implementasyon ng batas. Yan po ay bubuuin ng multi-agency, government agency. Nandiyan ang DA, Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance. Mabigat po yan sa DOF dahil nandiyan po ang Customs at ang BIR na lagi pong iniiwasan ng mga vape smugglers. At syempre, nandiyan ang DILG, DTR o DOTR, Department of Transportation, DTI, syempre iniiwasan yan ng mga vape retailers, Anti-Money Laundering Council, syempre dapat po ma-involve ang AMLAC dyan dahil marami pong mga namumuhunan ngayon sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po ang mga Chinese nationals. Kaya nandiyan dyan din po ang Philippine Competition Commission. Meron palang PCC. Kaya po kayong mga vape retailers na sa tingin nyo naargabyado kayo dahil po sa mga smuggled products na vape, nadala po ng mga Chinese nationals na paldong-paldo, pwede siguro tayo lumapit sa PCC, sa Philippine Competition Commission. At para matutukan ang pagsasampa ng kaso tungkol sa economic sabotage ay pinagtatatag ng DOJ ng isang Special Prosecution Team. Ay dyan po sa prosecution, nagkakaroon po talaga ng problema. Tulad lamang nung kaso dito sa Iloilo City, nagkaloko-loko. Nagkaloko-loko. Hindi po malaman kung paano po nila gagawin. Yung pag-prosecute, pagsasampa ng kaso, doon po sa dalawang nahuli na nagbebenta ng peking sigarilyo. Kaya magpasa hanggang ngayon, atin po nga ipapollow up next week,
ay hindi pa po nasasampahan dahil hindi pa lumalabas sa balita kung nasampahan na nga o hindi. Yung mga lumalabas ngayon na balita, pinapalabas ng PNP, pinapalabas ng NBI, tila wala pong nahuhuling mga personalidad. Napapansin ko lang itong mga 3 linggo nang nakakaraan, unti-unti noon binabanggit pa, pinapangalanan pa, sinasabi kung ilang individual ang arestado. Pero ngayon marang ang nahuhuli na lang yung sigarilyo, nahuhuli na lang yung sasakyan. Tulad na lamang to ng balitang ito. Although na may binanggit dito, in total the operation resulted in the seizure of 12 cases and the confiscated items along with the arrested suspects. Sinabi lang dito isang sentence, will be turned over to the BOC for proper disposition. Pero sa paglatag ng kanilang pagbabalita, tila lumalabas, nakahuli sila ng isang Toyota Innova na may lamang mga smuggled cigarettes dyan po sa Zamboanga City. Hindi po na-highlight yung mga individual na nahuhuli. Yan lamang ho aking isang obserbasyon. Dito po mga nakahuling mga nakaraang linggo, puro ganyan po ang mga pagbabalita, nahuhuling sigarilyo, nasabat yung sigarilyo, pero yung tao nakatakas. At atin din pong sundan dito po tulad sa Cagayan de Oro sa PRO10 Police Regional Office number 10. Sinalakay ng kapulisan sinuyod ng kapulisan ang Cogon Market dito po sa Cagayan de Oro City. And diyan po ay nakahuli po sila ng mga smuggled cigarettes, mga peking sigarilyo na binibenta ho dun sa mga market stalls. And siyempre, bukod doon dyan, buong galak na pinipresenta ng ating mga kapulisan na nakahuli din po sila ng sigarilyo. O nakahuli po sila ng sigarilyo sa Lanao del Norte naman po yan. Malapit po yan pa Lanao del Norte papunta pong Iligan. At dito po sinasabi na meron po silang nakita na iniwanan o inabandonang master cases ng sigarilyo sa Naga de Maporo, Lanao del Norte. So hindi po lumilitaw dito na meron po silang nahuli. In fact, yung mga unidentified suspects attempted to land them along the seaside boundary pero wala pong nahuling mga suspetsado. Ayan, naku po. Wala pong nahuhuling suspetsado, nahuhuli, sigarilyo, bangka, sasakyan. Ayan, tulad po dito sa NBI naman po, millions worth of smuggled cigarettes seized in Sulu. Ito may pinakahuling ulat po ito na ipinalabas po ng NBI noong Agosto 8 lamang. Yan po ay sa bunga po na isang matagumpay na operation noong Agosto 4 sa Haji Pangima, Tahil, Sulu. 100,000 packs more or less ang nahuli na ang estimated value nasa 11.5 million. Kung ikakarga po yung multa ng 6 million, aabot po sa 17.5 million. Ito na masaya. Masaya malungkot. Unfortunately, subjects were able to evade arrest as they sensed the approaching operating team in the shoreline. O yun, yung mahirap Tumalon at lumangoy dun sa dagat, hindi na ho nila kung saan na kumaripas yung mga tripulante. Ganon din ho nangyari last week sa Zamboanga naman. Lula ng bangka, nung lapitan na ng mga kapulisan, wala na yung mga tripulante. Ang kanilang suspecha, tumalon. Pero walang humabol o walang nahuli. Kaya dito po sa balita ng NBI, saludo po ang inyong lingkod sa inyong pong matagumpay na operation. Kaya lang ang problema, walang nahuli. Salamat din po sa mga concerned citizens na nagsusumbong. Tulad din po ng inyong pong pinarating sa akin tungkol sa Kotong Fund na binubuo ng mga ilang vape retailers
na para daw po sa panlagay. Anyway, mamaya po tayo dumako dyan. Andito po muna ang post mismo ni Commissioner Lumagi. Naging matagumpay po ang pag-raid nila sa isang bodega dyan po sa Taytay, Tiangge. Parang kilala ko may-ari niyan. Chinese na yan. Chinese na naman. Chinese name ho yan eh. Chinese name. Pero di na kita babanggitin. Respeto na lamang ho. Dahil itong mga ganitong senaryo, marami pong mga dapat pa nating i-consider, no? Siguro naman hindi naman niya binebenta yan. Nasasayangan siya. O baka balak niyang ipamigay. Kaya nilagak muna ho dyan, pero wala naman siyang intensyong benta. Isa po yan sa mga maaari nating i-considera. O baka naman talagang binebenta niya. No? Talaga naman binebenta niya, pinapakuha lang niya doon sa bodega, pero tulad ng ating mga pinagpapaunay, mga ganitong brand, ay talaga pong kuryente yan. Kuryente yan. Kaya iniiwas po nila na ma-associate dyan po sa produktong yan na plaba. At yung iba pang mga produkto na itinuturing ng BIR na illegal o illicit dahil nga walang mga timbre, hindi bayad ang excise tax. Pero ang nagtataka ho yung iba, bakit daw si Tonyo hanggang ngayon hindi pa napapasyalan? Baka naman dahil merong cotton fund. ang pagsalakay ng illicit trade, illicit trade task force ng BIR ay bunga po siyempre ng sumbong. Yung mga concerned citizen na nagsusumbong mismo kay Commissioner. Kaya mag-email lamang ho kayo kay commissioner@bir.gov.ph dahil binabasa ho niya yan. Contra tax evaders at illicit vape. Siyempre, lagay niyo po ng heading, may sumbong ako dahil meron po kaming nakitang vape shop na bla 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 para mabasa agad, mapansin agad. So, yan po ay bunga ng mga concerned citizens report na dinedirekta na nila mismo kay Commissioner Lumagi. Mag-email lamang sa commissioner@bir.gov.ph. So, ayon po rito sa ulat, sinalakay ng BIR sa pakikipagtulungan ng NBI ang Taytay Tiangge Market. Dahil po meron daw pong merong mga illicit vape products na nakalagak doon. Mga plaba po ito. So kinumpiska po ang 7,920 piraso ng plaba at iba pang mga illegal na vape sa Tiangge Market. Noong Agosto 8, halos 6.82 million ang tax liability ng mga vape na ito. Pero hindi po binabanggit dito kung sino po ang may-ari. Bagaman meron na po akong impormasyon kung sino po ang may-ari niyan. Hinuulit ko, ang kanyang pangalan ay Chinese sounding name. Chinese sounding name. Kaya in-check na naman ang involved. Pero siyempre, hindi naman natin pwede itong bigyan ng tinatawag na komentaryo na maanghang dahil hindi naman natin alam ang konteksto. Baka naman talagang nilalagay na lang yan, nilagay na lang niya doon dahil nga basura na. Okay? So ngayon pa man, salamat po sa BIR at sa ITTF at siyempre sa NBI sa inyo pong maagap na pagresponde sa sumbong kay Commissioner. Check tayo dyan. Approve! At para naman sa sumbong kay Ka Anton ng Rated X, ito po ang ating natanggap tungkol po sa Cotton Fund. Kaya naman po agaran tayong nag-post sa NCUP files, no? Para iparating ng X sa smuggling movement ay nakatanggap ng tip. Sumbong sa galing po sa isang concerned citizen na meron daw pong grupo na ang na nagpapakilalang hindi ko na babanggitin. Okay? At nangangala po sila ng Cotton Fund or protection money para di ma-raid ng mga otoridad sa buong bansa. Buong bansa. At sino po yung mga otoridad? Bureau of Customs, BIR, CIDG,
PNP at NBI. So 4 na ahensya ang binabanggit at kailangan daw sila ay magbayad ng 3,000 kada buwan para protektado sila at hindi sila re-raidin. Ang target nila ay nasa 1,500, 2,000 o 3,000 vape shops sa buong bansa na magbabayad ng 3,000. Palagay mo na, 3,000 sa 2,000 ay nasa 6 na milyon po yung pondo na yan. Totoo kaya ito? Totoo kaya ito? Yan ang hindi pa natin siyempre masasabi. Pero ang aking assessment dyan, base po sa aking natanggap, may totoo nga may nagpapakalat ng ganitong solicitation. Ang tanong, sino yung pinuno? Sino yung leader? Nagpapakita o nakikipag-correspond sa mga vape shop owners para dito sa pagbuo ng Kotong Fund. Delikado po ito, no, na kayo po'y sumali dahil kapag ito'y nasukol, kapag ito'y nadiskubre, kayo, no, na mga nauto, napasali, dahil gusto ninyong maproteksyonan ng inyong negosyo, maaari po kayong ma-implicate sa kaso. Malaking bagay ho ito. Malaking investigasyon ho ito kapag ito nga ay naging talagang may nakitaan o may nahulihang talagang may nagsusulisit para sa Kotong Fund ng mga operatiba para hindi kayo mahuli. Pero sa kabilang banda, baka naman ito ay pakulo nung ibang mga nahuli na. Ang laki-laki yun ng tax liability. Gaya na lang halimbawa nung isang vape bodega, 117 million. Saan siya kukuha ng ganun kalaki? Kung tutusin mo, yung mga nakumpiska sa kanya, basura. Kaya nga lang, talagang masinop Wala tayong magagawa. Kahit basura na, ayaw itapon sa kanya tinambak yung mga basura. Ito siguro noon, tuwan-tuwa siya dahil, marami akong inventaryo, pero basura na yan at may kuryente pa. Kaya itong mga ganitong nagsusulisit, hindi naman natin masisigurado na talagang yan nga ba, yan talaga ay mapupunta sa Kotong Fund. O baka naman gagamitin lang ng panghikayat para siya mismo ang gagamit ng pera na yan at kayo ang mai-scam. Kaya, please, wag po kayong pumayag sa mga ganitong uri na sa aking palagay ay hindi mauuwi sa maganda para sa inyo.